22 minutes. Ito na lang. Sigurado to. She is the ICC Assistant Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyer, the ever available and Ever available! an SME when it comes to the ICC. Attorney Yun. Maria Cristina Conti via Zoom. Attorney Conti, good morning and happy Easter. Good morning, Peter. Easter. Happy Easter. Ayan, oo. So, ikaw ba nakapagpahinga kahit paano? Kahit paano, oo. At saka nakapaghanap din ng itlog kahapon. Guys, kayo guys, naghanap ba kayo ng itlog nung Easter Sunday? Baka ibang itlog na hanap nyo dyan. Joke lang. Alright. Baka itlog ni San Pedro dyan na yung manok ni San Pedro na umuhulog. Pawog. Alright, sige tuloy. Nakisali pa. Oo, happy Easter egg hunt. Oo. Yun. Okay. Tapos kulay pink pa, no? Ngayon, ang mga lumalabas mula sa ICC, ang sinabi ibinasura, hindi pinagbigyan ang request ng Duterte camp na i-restrict ang victim identity documents. Can you please tell us what does it mean and why is it important in this particular case? Okay. I-clarify ko ulit na itong part na ito, tungkol sa sino ba itong victims na ito ay mga participating victims. Correct. So, their function is to provide views and concerns. Iba po ito sa mga witnesses. Kaya yung iba sabi, mag-witness ka, hindi makikita ID mo. Iba po ito. Ang participating victim ay magpepresenta ng kanilang views and concerns, the third entity in front of the court. Prosecution, defense, and victims. So medyo, sabihin na natin, hindi naman sa minor, pero on the side, saling pusa, yung role. Kaya, ang sabi nila, sinong victims ang kailangang, paano makikilala yung victims? Di, 3 parts yan, or actually 4 parts. Una, there should be proof of identity na yung binabanggit mo, proof of victimhood, tapos proof of kinship, and then lastly, parang what is the harm? Ano yung damage na nangyari sa kanya? So dito sa proof of identity, sabi ng ICC, mas pumabor siya, kinatigan niya yung VPRS. This is a Victims Participation and Reparations section. Ang sabi kasi ng VPRS, sa Pilipinas, maraming official identity documents. So sumilip sila dito, ano ba yung kumbaga ginagamit sa government? Ano yung ginagamit sa bangko? Pinasok lahat. At yun yung pinaboran ng ICC pre-trial chamber. Sabi ng judges, okay na to. Kasi official identity documents naman ito. Kalakhan naman sa sinulat ay government issued. Yeah. Yung defense gusto nila, di ba, yung passport lang o kaya national ID. Correct, oo. Na sabi nga nitong pre-trial chamber, oo nga, mukhang hindi naman kumpleto. Kumbaga kumpara sa ibang bansa, meron talaga lahat sila na SSS number o kaya national ID number. Dito sa Pilipinas, hindi ganoon. Kaya, kahit na anong government-issued ID, kasama dyan passport, national ID, SSS, GSIS, UMID, PhilHealth, driver's license, PRC, OWA, DOLE, PWD, NBI clearance. Di ba ginagamit nating ID yun? Yes, oo. Yung NBI clearance, tapos pati barangay clearance. Barangay ID. Meron ang barangay ID. Yan. Actually, yan yung pinaka-basic di ba? Yan yung makukuha mo sa barangay o kaya sa LGU. Yeah. For Peace ID, pwede rin tanggapin. At saka even, yung sabi nga natin na barangay certification, yung parang papel lang, minsan naman nilalagyan ng ID, ng picture. Tapos pati sedula, tatanggapin din. Kasi lahat naman ito ay government issued. Kung usapin ito ng fraud na may peke bang tao na haharap, pwede ng sufficient na basis yun na, hindi naman to peking tao kasi may ID siya na government issued. So anong motibo ng defense para kumbaga i-limit lang sa national ID yan or yung passport lang ano? Is it tama ba yung sa pantaha ko na if you employ that system, mas kukonti ang magiging ma-accept bilang witnesses and victims? Oo, hindi witness iba pa yung witness, pero ito participating yung tipong yung makakapagsabi na ito ang tingin namin sa ganitong motion ng defense. Ito ang tingin namin sa motion ng prosecution. Yung ganung point of view, ito yung makaka-sign up dyan, yung may passport, yung may kaya. Yeah. Sabi nga ng kausap kong victim, ma'am, national ID kaya ko pa, pero a-absent pa ako para dyan. Pipila ako, tapos iintayin kong dumating. Kung passport, nako, didagdag pa yung 1,200 na bayad din sa mismong ID. Tapos, magpapapicture ka pa di ba? May sasubmit ka yata na papel doon na anong picture na kailangan maganda yung background, gano'n. So, medyo mataas yung standards, hindi mo naman gagamitin. Kaya sabi namin, itong gagamitin o ginagamit na ng mga tao, yun na yun. Yeah. Ang tingin namin yung, sa pantaha mo nga, yung defense, hindi nila naiintindihan kung anong itsura ng mga biktima dito sa Pilipinas, kung sino ang naging, sinong namatay sa war on drugs Duterte. Ito yung nasa mga urban poor areas o kaya yung talagang tinarget ng mga komunidad kung saan hindi naman lahat gated communities. At sabi nga namin, sa community, kaya walang ID yung iba,
kasi wala namang security guard na magche-check sa gate. Oo. Di ba? Oo. Kaya baka iba po ang itsura ng tinitingnan ni Duterte, nung abogado ni Duterte ng mga biktima. Pero dito ngayon, at least, pumabor sa amin yung pre-trial chamber. Palagi natin ini-stress na nasa pre-trial stage pa lang, hindi pa ito ang trial mismo. Ngunit itong mga nangyayari ngayon na mukhang nagtutulakan, nagbabalyahan, is this also very important pagdating na kapag nagsimula na, kung magsisimula nga ang trial proper? Well, yes. Itong usapin ng sino yung magka-qualify as victims, and actually may dagdag pa dyan sino ang magiging abogado ng mga biktima, magiging factor kapag trial na, kasi tatlo nga yung uupo. Prosecution, defense, and then the legal representative of the victims. So pwedeng maiba, sabihin na natin, yung boses ng biktima kung or hindi mai-carry na sinasabi yung biktima kapag iba yung uupo or iba yung kategorya. Kaya yung sabi nga namin sa mga biktima, naku, all for one for all tayo dito kasi may tatawagin na victims of the case. Kumbaga yung magka-qualify, pero yung universe ng lahat ng naging biktima ni Duterte, mas malaki pa. Take note also na yung victims of the case, yung magka-qualify dito, ayun lang biktima ng extrajudicial killing or murder. Merong mga nakulong, merong mga napunta sa drug list, tapos kung ano nangyari na sa buhay nila, pero buhay pa rin. Hindi sila makakwalify as victims of the case dito kay Duterte. Kaya sabi nga namin, marami pang kailangan dahil buhay? Dahil buhay pa, hindi pwedeng mag-qualify? Oo kasi hindi ka na-kill. Kasi killing extrajudicial killing. Hindi daw napatay sa vote. Murder or attempted killing. Hindi kasali yun. Hindi pa masasama Unless, kumbaga, naging bahagi ka, marami kayong pinatay. May isang namatay, tapos yung dalawa nakasurvive. Yung dalawang nakasurvive could qualify because they were victimized by the killing or by the killing of one. Pero yung attempt sa buhay mo mismo, hindi yun yung basehan ng pagiging biktima mo. Kaya, sabi namin nga, dapat i-expand, di ba, yung scope ng kaso ni Duterte. Hindi lang patayan, pati rape, torture, and other inhumane acts. Kabilang doon ang imprisonment. Hindi ba pwede kung ikaw baldado na, kung ikaw gulay na, pero buhay ka pa, hindi ba crime against humanity din yun, attorney? Pwede. Kaya lang baka ang ma-qualify sa'yo, imbis na direct victim, ay indirect victim. Kumbaga yung meron kang psychological, physical harm, etc. na dahilan nung patayan technically ng ibang tao, ikaw ay indirect victim na. Okay, let's talk about yung mga sidebars and behind the scenes At dahil nga lagi nating sinasabi na pre-trial pa lang ito, ngunit nandun na at nakapiit na si Duterte. Ngayon na let's say Holy Week, paano yung rights nila to practice their religion? In this case, kung I believe Katoliko si Digong, di ba? Meron bang mga binibigay na at least konting allowance for him to observe Holy Week? Tell us something about that. Sa detention facility, may patakaran sila tungkol dyan sa kalayaan. At in fact, dahil nagkaroon sila ng mga Muslim na detainees, kinailangan nilang mag-set up doon ng area para sa prayer room. Kasi di ba 5 beses silang maglalatag ng prayer mat. Alam naman kung saan-saan lang yun. So, nag-set up na rin sila doon. Kay Duterte, ang alam ko kung i-request niya, ay bibigyan siya ng pagkakataon na sumimba. Kaya lang, syempre, hindi sa labas, kundi sa loob ng facility. Kung sakasakali, pwede din siyang manood ng online mass. Ayun. Kasi di ba, ino-offer na rin yun. Yung Quiapo, meron. Saka Christ the King. Basta marami yan. So, pwede siyang Intramuros. Yung natin. Ayan. Manila Cathedral, So, pwede niyang i-request yun. Pero, depende yan kung si Duterte mismo ang magre-request. Hindi yung bend over backwards na parang sisiguraduhin. Ganun. Kasi, hindi mo naman pwedeng i-assume lang na ang lahat ng ito ay Katoliko at practicing Catholics. So, Duterte has to request that. Okay. I am not hearing, parang hindi ako masyadong naririnig, ang mga aksyon ng defense upang magkaroon ng pansamantalang kalayaan si Digong habang wala pang trial mismo. Have you heard anything about that? Ako rin. Puro kuda-kuda, di ba? Sabi, dapat lumaya, gano'n. Pero pag titingnan mo naman yung ICC website, wala pang pina-file. Ang iniisip ko, redacted ba? O kaya parang hindi, confidential yung application. I don't think it should be. Kasi syempre, kailangang malaman ito ng kabilang mga partido. Kaya sa minimum, may notice na magkakaroon na may ganitong aplikasyon. So wala.
Kasi pero ang this is the nahihinuha best ko na, time, di ba, Attorney Conti? yeah, oo nga eh. This is the best time because once the trial starts, mas malabo, di hamak na bigyan siya ng temporary, di ba, i-release. Correct. Kasi ang punto ng temporary release, sige, pwede kang lumaya habang walang hearing, o kaya pwede kang lumaya pero sisiguraduhin mong sisipot ka. Di pag nag-hearing na tapos nakalabas ka, patatawagin ka rin all the time papunta ng court. Kaya impractical. So, ako ang theory ko naman dahil nagbago ng tono ng ihip ng hangin. Ngayon napunta na sila sa jurisdiction. Di ba? Palagi ko uunahin nila yung jurisdiction. At yun yung inaabangan namin kasi yung jurisdiction, ang sasabihin niya ay, in the first place, this court has no authority to try me. Kumbaga, wala na dapat lahat to. Dapat nga, hindi ako nakasuhan. Kaya, uwi na tayong lahat. Kumbaga, inaabangan namin yun. Pero, sabi ko nga, ano ba, pang second month or third month? Sana naman hindi bibitinin hanggang August. Baka kasi ang problema natin, kapag August final, di baka ma-delay yung September. Yes. Kasi pag-uusapan pa, di ba? Kaya sana naman hindi gamitin itong excuse, yung timing ng kanilang application. Pero matik ba yun, Attorney Conti, na pag sinabing, wala nga kayong jurisdiction eh. At kung wala kayong jurisdiction, you have to set me free. Ganun ba yun? Posible. Depende dun sa tono ng question over the jurisdiction of the court or over the person or yung oras, temporal scope na hindi naman lampas naman sa period eh. Yun yung problem ng jurisdiction. They have to specifically cite exactly. Ano ba yung jurisdiction na sinasabi nila? Okay. Kaya waiting tayo, abang lahat, no? Abangers. One final thought on this, Attorney Conti, yung the fact na yun nga, wala pa nga presentation of charges, 'di ba? Sa September pa mangyayari 'yon, 'di ba? So wala pa rin trial proper. So bakit hindi pwedeng sabihin ng defense na because of his age, because of his health condition, can he actually live outside, kahit na meron siyang tinatawag na tracker, yung nilalagay sa paa, Bracelet sa paa. Pwede bang hilingin yun ng depensa para nasa labas siya pero nandun pa din siya sa Hague? Pwede yan. Actually, ang interim release sa ICC ay on a case-to-case basis. Wala silang rules tungkol dyan sa hospital arrest, house arrest. Tayo naman yung nakapag-isip niyan na what if ganito. Sa doon, kung anong hilingin mo. Kaya, ayoko naman mag-suggest. Kaya lang, sige na nga. Pwede niya sabihin nyo na, dito lang ako sa kapitbahay ng detention facility. Correct. Dito ako, itatrack nyo rin ako. Kaya lang, pwede ding sabihin ng ICC, kung dito ka lang din naman, dito ka na sa loob. Kasi malaya ka naman. Makakakausap sa legal team mo. Okay. Malaya ka ding ma-check up ng mga doktor mo. Tapos libre pa pagkain mo. Dito ka na lang sa loob. Okay. Bilang you're an assistant to counsel, can you disclose to us ano ang papel na ginagampanan mo ngayon, Attorney Conti, and ano ang papel na gagampanan mo when the trial proper starts? Okay. So, technically, I am counsel for the victims. May isang grupo ng mga biktima na tinutulungan ko na ngayon, simula pa noong 2018. At kapag nag-qualify itong mga biktima as victims of the case, kaya yun yung important. Kumbaga, sino na ang client mo, doon pwede kang ma-draft doon sa legal team. As assistant to counsel, I can be part of the legal team representing the victims. So, prosecution, defense, victims. So dito sa legal team na to, at bagaman hindi ako pwedeng mag-lead kasi assistant to counsel ako, pwede ako maging bahagi ng legal team na yon. Kung sakasakali, magiging present din kami dun sa confirmation of charges hearing. Later on, during the presentation of trial, yung legal team ng victims, pwede din maging present. Kaya... Present, you mean in The Hague? Inside the courtroom. Inside the courtroom. Physically present. Present yung naka-robe. Parang yun yung yung difference. Pwede kang present nandun sa gallery. Yeah. So may gallery nasa taas, pwede ding nasa labas nanonood. In your case, naka-robe? Pwede. Kung ma-qualify. Una, yung biktima, magkaroon ako ng client, tapos yung biktima na yun, sasabihin niya, ito ang counsel ko. Tapos bubuin namin yung legal team for victims. Kasi technically, isa lang team yan. Ayun. So posible. Alright. Mag-uusap lang kami, mag-jack and poy kami. Okay. So I'll be looking forward to seeing you in a robe. In a robe. Pero walang wig. Wala. Nakita ko yung akala ng ibang tao may wig. Wala. Sa Wala pala. Sa UK lang yata yun, Opo. Okay, Attorney Conti, it's been a pleasure as always. Maraming
Ano na naman yan? Sorry na naman mga kabsat. Nakalimutan ko pa na mag-unmute. Nako po. O siya, mga kabsat, dapat bang ilaglag si Camille sa alyansa? Ang nagsabi ng, dapat lang ilaglag kasi Duterte siya. 94% mga kabsat. Hindi, 6% sabi ng mga Duterte. Kasi nga, dapat nandyan siya para meron siyang boto sa loyalista, may boto rin siya sa mga DDS kung susuportahan man lang nila. Diba? So, ayan nga. Again, maraming salamat, Attorney Conti, dahil nagbigay siya ng update na, yun nga, hindi kailangan yung sinasabi ng lawyers ng mga Duterte na kailangan meron silang passport, meron silang national ID, kahit anong legal ID ng gobyerno pwede, like yung SSS, ano pa ba? Yung national ID, pasok din yon, yung passport, o kaya yung NBI clearance or police clearance, pwede rin daw, as much possible, pwede rin daw yung barangay clearance or yung barangay ID na binabanggit ka ni Attorney Conti kanina. So, walang problema, hindi sila gigipitin sa ID, sa kanilang identity. So, pwedeng-pwede kahit anong klaseng official government issued ID ang gamitin ng mga witnesses dyan sa Netherlands sa mangyayaring hearing. So, good news yon, especially sa mga magwi-witness. Okay, so maraming salamat again. Thank you very much, Attorney Conti.